Yun, kakanan tayo dito sa may rotondang ito. Wow, ang ganda dito. So guys, oh, rock formation. Sa episode na to, may panibagong lugar naman tayong pinuntahan. Ito ang 100 Caves, ay isang community-based sustainable tourism na programa na pinamamahalaan ng Taga-Binet Neighborhood Tourism Association. Welcome to 100 Caves Caving Adventure. Nanguna si 100 Caves kasi isa siyang interconnected passages. Ibig sabihin, yung ating entrance, hindi na natin babalikan yung paglabas. Iba yung ating exit. And then, ito ay isang multi-cave storage. Ibig sabihin parang palapalapag. Dito pwede kang lumabas dito, sir. Pwede ka lumabas yan, may ibang tagusan yan dyan. Dito pwede rin dito. Ito, kaya dito tayo dadaan. Okay. Kasi dito, babalik na tayo sa exit. Mas madali. Mas madali Yan, dito. yung mahirap ang exit. Taong 1990, ang 100 Caves, ito ay natuklasan ng isang katutubong palauan. Ito ay na-discover ng isang katutubo. Si Mr. Buegla is taga-Espanyola. Ang pagbisita sa 100 Caves ay nagsimula sa isang maikling pag-akyat patungo sa bungad ng kuweba. Dito pa lang ay matatanaw na natin ang mga taraw. Yung sa kabila, guys, kitang-kita na natin yung photos needed. Ito ay may taas na 80 meters above sea level. Sa loob nito ay matatagpuan natin ang mga nakakamanghang rock formation na may iba't ibang hugis at laki. Ang lalapag ng crystal. Wow. So, magiging clear din yan. Tapos dito sa yung mga chandelier. Big chandelier, guys. Wow. Ice cream. Yung ano ng ice cream. Sulit ang caving adventure, guys! Bibisitahin natin ang Ugong Rock Adventures. Mamaya makikita natin kung ano ba talaga yung ugong na to doon mismo sa loob ng cave. So ngayon ugong rock kasi nga po, ayon po yan sa geologist na nag-aral Dr. Antonio Socrates, yung bato na yan may sound or echo, yan po ay timti or stalactite na kapag kinatok natin may sound or echo. So, animoy walang laman sa loob, kaya po siya ay may sound or echo. Siyempre may sound or echo. Yan. So, empty inside. So, stalactite from the ceiling and stalagmite from the ground. Ito naman para siyang metal sound kasi solid rock or marble rocks na siya. O, di ba? Parang tunog bakal na. Tulog ko ng bakal. So, Pero meron. Pusay ko kung wala. saan inakyat natin ang kuweba at bumaba sa zipline. Isa sa pinaka-exciting na bahagi ng ating At adventure. dito, magzi-zipline tayo dito. Isa rin ito sa pinakamabilis na zipline sa Palawan na may nakakamanghang tanawin ng mga palayan at limestone hills. Wow! Sarap, guys! Pasyalan nyo na ito, guys! Ugong Rock Adventure! Wow! Hayaan nyo share ko kayo sa isang nakakamanghang ganda para tayong Ugong Rock Adventures. Tara, sanay samahan nyo po kami muli sa aming adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video. So, time check, 7:46 AM. At ngayon, bibiyahin na tayo papuntang 100 Caves Caving Adventure. Ano man? Okay ka na dyan? Let's go! Okay, let's go, guys. Simulan na natin ang adventure papuntang 100 Caves. So, pansin natin, napakaganda ng panahon, guys. Mula yung People's Park hanggang 100 Caves ay may tagal na 1.5 hour na biyahe. Dito na tayo mismo sa may kanto ng Salvacion. Ito yung papuntang Taytay, Rojas, at ito yung papuntang Sabang or Barangay Taga-Binet. At pupuntahan natin dito yung 100 Caves Caving Adventure. So dito, guys, dito sa kantong ito pumuntang Sabang is kanan. Yun, kakanan tayo dito sa may rotondang ito o kanto na to. So
dito guys, sa kantong ito, kakanan ulit tayo. So, kanan lang. This way to Sabang. So, yun ang direction natin. Dahil ang 100 curves ay papuntang Sabang din talaga. Ayun, tanaw na dito guys yung Cleopatra Needle, oh. Oh, ganda dito. Rock formation. So dito guys ay malapit na tayo sa 100 caves. So yun na yung mga plug. Okay, dito papasok tayo. Welcome 100 Caves Caving Adventures. Ayun, oh. Wow, Barangay Tagabinet, Puerto Princesa. So dito na yun guys, 100 caves, 1 minute. Wow, ganda dito. So yun guys, oh, rock formation. Napakaganda. Wow, ganda. Mapansin natin na nature guys ang lugar na to. Ayun, oh, ang ganda. Puro rock formation. So dito na tayo guys. Ayun, oh. Good morning po. Papasok na tayo. Ayun, time check 9:06 AM. Arriving na tayo dito sa may 100 caves, sa may holding area nila guys. So prepare muna tayo. Morning ma'am. Ma'am, anong oras po ma'am ang open ng 100 caves ma'am? Pwede na po? Okay. So, magkano po yung entrance dito ma'am? Yung aming regular tour po ay nasa 500. Yung aming extreme ay 1,000. Ito yung mga extreme. Ito yung mga extreme. Tapos ito yung pang regular. Yung regular natin ma'am, makaakyat din tayo ng ano? Ng Yung cave? aming entrance pa po. Opo, sa cave. Cave entrance, papuntang cave entrance galing dito ay nasa 80 meters. So, ibig sabihin yung pinaka-view deck niyan, maakyat pa rin natin. Kasi mamaya, magpapalipad sana kami ng drone doon sa taas. Pwede yun. Sige po. Sige po. So yun, kumusta mga Kalbinchor? Dito na tayo ngayon sa may Barangay Tagabinet, Puerto Princesa. Welcome to 100 Caves Caving Adventure. Ang ating kuweba kasi, ito ay na-discover nung isang katutubo. Si Mr. Buegla is taga-Espanyola. Pumunta siya dito kasama yung pamilya niya. Ang hanap buhay noon kasi umakyat ng mga kuweba, manguha ng pugad ng balisa sayaw. Nasundan niya yung ibon, pumasok daw dito. So sinundan niya. Pagdating sa loob, malaki pala ito na kuweba. So halos maghapon siya ikot-ikot sa loob para tuklasin. So natuklasan niya maraming pugad, maraming balisa sayaw. So ginawa na niya itong hanap buhay. Bawat sa isang linggo, isang bisis siya pumasok diyan siguro, ganun. So yun na, hanggang yung ibang bato dito, marami kasing taraw dito sa Tagabinet. Okay. Take gloves, take. So ayan, suot muna kayo ng helmet, tapos gloves. Yan. Yan. Yung pag sindi ng ilaw sir dito sa lalim.
Yan. Dito sa ilalim ng ating light. Tapos gloves, kailangan natin to. May mga tae ng paniki doon eh. Tsaka yung iba matatalas yung bato. Bago tayo pumunta ng kuweba, nagbibigay tayo ng maliit na orientation. Maiksing orientation. So unang-unang papakilala ko sa inyo. Ako si Kuya Art. Ako yung inyong magiging cave guide. No? Tapos meron tayong cave escort. Ayan, si Mary Jane. Unang-una si 100 Cave kasi ay may taas na 80 meters above sea level yung cave entrance. Kaya aakyat tayo unti-unti. Tapos, isa siyang interconnected passages. Ibig sabihin, yung ating entrance, hindi na natin babalikan paglabas. Iba yung ating exit. So, tuloy-tuloy na lagusan ito. Kaya interconnected passages. And then, ito ay isang multi-cave storage. Ibig sabihin, parang palapalapag. Kaya may mga hagdan, bababaan natin. Pababa hanggang doon sa ground na isa. So, meron siyang haba na 359 meters sa loob ng cave na ating iikutin, na i-explore. Tapos, ito ay tatagal ng 45 minutes or sobra. Depende kung mahilig tayo sa picture taking. Tapos, marami tayong calcite crystals, yung kumikinang. Isa yun sa ipinagbabawal nating hawakan. Pwede natin picturean, pero wag nating hahawakan. Kasi masyado siyang sensitive. Dahil ito ay galing sa calcium mineral. Ang ibang katanungan mamaya pagdating sa loob, pwede nyo nang itanong sa tour guide. Ano? Basta ito mga importante. Pwede nating picturean yung mga kumikinang, pero wag nating hawakan. Tapos meron tayong mga cave residents katulad ng bats, whip scorpion, cave spider, tsaka cave crickets, wag nating hahawakan. Tapos may pinaka-importante tayo yung ating ibon na balin sa sayaw, which is yun ang pinaka-ingatan natin. Kung okay na kayo, ready na kayo, let's go. Explore natin ang 100 Cave. So yun, let's go. More or less 5 minutes Nasa papasok taas na sa tayo. entrance. Okay. Galing sa cave site Opo. hanggang entrance, nasa 75 meters lang yan. Kasama ang extreme. Mga 1 hour, 10 minutes, ganyan. 1 hour and 10 minutes. Kapag doon ka sa extreme tour, Opo. mas mahaba siya eh. Nasa 800 meters back and forth. Pag regular tour, mga 500 back and forth. Kalating kilometro. So yun, napaka-igli lang pala. Ingat lang, ingat. Madulas ang ibang bato. Ito tawag namin dito, short jungle trail. Kasi gubat pa siya eh. So dalawa yung experience nila dito. Yung kuweba, pati yung gubat. Yung malalaking bato sa labas. So yun. Di ba? 100 Caves Facebook page. At saka yung Art Kakal. Sarili ko, personal. Sa 100 Cave ako rin ang admin. So yun guys, follow na kayo sa may 100 caves, pati Art Kakal Hermoso. Art Kakal Hermoso. Pwede niyo siyang tanungin at mag-inquire para sa mga One more. kung gusto niyo ng 100 caves. Alright. Wow, ganda Yan na. dito. So dito pa lang yan guys. Okay. Malapit na Nature tayo. nature. So yun oh. O diba? Sarap. Okay. Yan yung ating entrance. Ito ang adventure. Kaya nga 100 Caves adventure eh. Oo. Yun, oh, Kasi 100 wala caves ito sa adventure. Robinson. Wala sa ACM, wala sa Robinson. Oo. So dito lang guys sa may 100 caves. You know. Oo. Woo! Wala yan sa Sarap. Robinson. You know. Dito pa lang ay matatanaw na natin ang mga taraw cave. Mga taraw. Yung Cleopatra Needle yun, ang pinakamataas. Ayan. Doon sa kabila. Dito guys, kitang-kita na natin. Yung patras needle. Dito, sulit na sulit. Dito pa lang yan.
Congratulations! Ito na yung 80 meters Entrance. 80 meters. above sea level. Above sea level. So medyo mataas na tayo. Wow. Amazing dito guys. Napakaganda. Yun yung bundok ng underground. Sa kabila, yun, malayo na yun. Sa kabila. 16 kilometer mula dito. Hanggang doon sa underground din. So yun yung likod na yun sir. Sa likod niyan, yung Oo. parang abo-abo na yung kulay. Napakaganda dito guys. Oh. Puro bundok na bato talaga dito, taga Binit. Ba't tinawag sir na ano? Ba't tinawag sir na 100 caves? Ah, Opo. mamaya ko nasasagutin yan, sir, kasi Okay. para ma-explain ko pagdating sa loob. Ayun. Makikita nyo bakit Sige, sige. tinawag siyang 100 cave, okay? Sige mamaya guys. Yeah, let's Abangan go. natin yan. Let's go! Go, go, go! Wow! Adventure talaga guys oh. So ilaw tayo, ilaw. Yan, maliwanag pa dito, sir. Okay. Liwanag pa. Ah, Wow. Dito. right. Oh, yun. Yan. Ito yung main passage na tinatawag namin. Ito ay tawag namin ngala-ngala ng isda or fish gills. Ito yung entrance. Ngala-ngala ng isda or fish gills. Ito. At ito ay tinatawag na solution cave. Alam niyo bakit solution cave? Dahil ayon sa pag-aaral ng ating mga dalubhasa, ito ay nagpapakita ng scallop ang tawag. So nagpapakita na itong scallop ay papasok sa loob ang tubig. Kaya na-determine nila na yung tubig papasok mula dyan sa labas. Kaya ito ay isang solution cave. Solution type of cave. Yan. Million years ago, ito ay nasa ilalim ng tubig. Pero dahil sa tinatawag nilang tectonic plate movement, umaangat, gumagalaw ang mga bato. Wala na siyang tubig ngayon. Umangat na siya sa tubig. Okay, pasok na tayo. Wow, palapad dito. Ang kasi ay isang limestone pa lang ito. Hindi pa siya marmol. Kasi wala pa siya sa edad para maging marmol. Okay. So, ibig sabihin ko, tatanda pa ito, maging marmol na. Opo, magiging marmol yan katagalan. Kasi mas matanda pa yung sa Romblon. Marmol capital of the Philippines. Kung magiging marmol ang isang bato, dapat umabot siya ng 50 million years old, approximately. So ngayon nasa ilang? Nasa 25 million years old ang 100 cave. Approximately. Ayon sa pag-aaral, ha? Kasi hindi sila pwedeng magbigay ng eksakto. So, si 100 cave isang limestone pa lang. Ngayon, ito naman ang unang stalagmite natin. Kaya tinatawag na stalagmite kasi po, nasa ground siya. At ito ay galing sa drip water. Yung pumapatak mula sa stalactite. Opo. Yung pumapatak na yan na tubig, tawag dyan ay drip water. Ngayon, dahil nabuo na yan, isang stalagmite na siya, tinatawag din natin siyang solid dripstone. Galing sa patak. At ito, ang tinatawag nating flowstone. Si flowstone, nakadepende po yan sa pader. Kapag walang pader, wala pong flowstone. Si stalagmite, nakadepende naman po yan sa kanyang stalactite. So, pwede siyang tumubo kahit sa gitna ng kuweba. Basta may stalactite na lumabas doon sa gitna para pumatak at mag-develop ng isang stalagmite. Unless ito namang flowstone, kailangan meron siyang kakapitan. Meron siyang pader na susundan. Kaya tawag dyan, flowstone. Ito naman ay stalagmite, tsaka stalactite. Dito pa lang marami na tayong natutunan guys. Ikaw. Sige. Right. Ito naman, ang tinatawag nating old rock formation, ulo ng baka. Oh, mukhang ulo ng baka nga oh. O yan. Ang ganda. Ang iba naman, ang tawag dinosaur. Eh sabi ko, wala tayong dinosaur sa Pilipinas. Oh. Baka lang. Baka meron lang. Tayo. Yan, ulo ng baka. Yan, yan lang. Sabi ko minsan, wala na raw katawan. Eh, niluto na namin corned beef. Ayan, corned beef na. Okay. Okay. So, dito tayo. Ito naman, nakikita nyo, ang laki ng stalactite. Pero wala siyang na-develop na stalagmite kasi
naniniwala kami na nasa tubig talaga siya noon. Million years ago, nasa tubig siya, hindi siya nakadevelop ng stalagmite. Kaya ito may bago. So ito ang tinatawag namin ngayon na baby stalagmite. Kasi bata pa siya. Maliit pa eh. At ang baby stalagmite, ang pagtubo niyan, ayon sa kanilang pag-aaral din ng ating mga dalubhasa, yan ay 0.5 cm per year ang pagtubo. Kasi kung papansin niyo, napakaliit ng bukol. Yung bukol na yan ang tumutubo. Tuwing patak ng mineral, calcium ang nanggagaling sa ating kuweba ngayon ay calcium mineral ito. Oo. So pagpatak niyan, yan ang nadidevelop. Ang pagdevelop niyan, approximately 0.5 cm per year. Napakahina ng pagtubo. Napaka. Pero nakadepende rin siya kung madalas ang pagpatak ng mineral. Yan, kung saan pumuputok sa pader or sa dingding ng 100 cave ang mineral. So yung puti na yan ang mineral na galing sa calcium. Kaya kapag ito ay natuyo na, kumikinang na yan siya. Nagiging calcite crystal na ang tawag natin. Mamaya sir, mas maraming calcite. Okay. Si lady. Yung buhok, Opo. yung dibdib, yung katawan. Yan. Diba? So, sexy lady yan. The lady of 100 cave. Buhok, dibdib, puwet. Sexy lady. Sexy. Ito yung kanyang pagkain galing sa Jollibee. Chicken legs or drumstick. Diba? Chicken joy. Yun. Chicken joy. Yan. So, kumplito dito sa loob. Yung pagkain ni Lady of 100 Cave galing sa Jollibee, chicken joy. Chicken joy. Okay. Check. Oh. Wow. Huwag nating iilawan. So dito. Alright, dito ko sasagutin ang tanong mo Napakaganda kanina, dito, sir. guys. Bakit tinawag na 100 caves? Diba? Yung nakita mong paligid na yun, puro may butas. So, ibig sabihin mga kuweba yan. Kuweba or chamber. Yes, sir. Tawag natin, di ba? Pagdating din sa bandang gitna, kuweba pa rin yan. Yan. Tawag natin yan, kuweba, pero mostly yan, tawag yan chamber. Hindi namin binilang yung mga kuwebang maliliit na yan. Mahigit pa yan siguro sa isang So, daan. ito po yung mga kuweba na to. May Lagusan mga niya sa kabila. Opo. Oh, interconnected passages lahat Interconnected yan. talaga. Yan. Grabe, kaya pala 100 caves. Kaya 100 caves yan. So, yun ang ibig sabihin ng 100 cave, guys. Ganda. Oh, sa ilalim ng hagdan natin na Ano? binabaan, sir. Ayun, malaki rin. Ayan. Ito yung pinanggalingan natin doon kanina. Sa taas niyan, sir. Sa taas niya. Doon. Oo. So, isang chamber din yan, pero hindi natin ginagamit kasi kapag sobrang dami na o matagal na tayo sa loob, Opo. mahirap na rin kasi mainit na sa pakiramdam. Oo. Dahil pawis na pawis ka na. So, dapat, ang tour talaga natin is me time. Yun. Me time consume. Opo. Kaya meron tayong regular na 45 minutes, meron tayong extreme na 1 hour or 1 hour 10 minutes. More or less, ito yung ating whip scorpion. Ayun, no? Tailless whip scorpion, ang tawag dyan. Telesweep. Whip scorpion, yan ang isa. Whip Oh. scorpion. Dalawa pala yan sila. Ayun, no? Yan. Manipis lang yan siya, payat. Oo nga, no? So hindi natin sila pinapahawakan kasi baka So, makagat. kapag nakakagat yan, sir, makamandag Okay yan. lang, may kamandag konti, pero hindi naman siya, may konting venom Yun. siya, natural. Masakit, may konting maga. Ito, sleeping water. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo, marami doon. Ayun, no? Minerals yan. Hindi yan nagda-drop. Hindi yan nagda-drop hanggat hindi mo i-touch or ihipin ng hangin. Kasi yan, nadidevelop yan na helictite na tinatawag. Napakaganda, oh. Diba? Para sa German. So ito, sir, pwedeng inumin to, sir? O ano? Actually, hindi. Kasi yan ay mineral. Opo. Kasama dyan yung calcium mineral. Yan kasi ang nagde-develop ng ating mga rock formation. So kapag ininom natin yan, baka maging bato tayo. Di ba? O magkaroon ka ng helictite sa katawan. Mahirap. So hindi natin nire-recommenda para inumin ito. Kasi ito ay mineral. So baka hindi kayanin ng ating Katawan. katawan. Ayun. So yun, guys. Bawal pala inumin yan. Ito, O, tikman. ito sir ang tinatawag nating column. Kasi si stalagmite,
pataas, si stalactite, si stalak, pababa. Kapag nagdugtong, ang tawag yan ay column. Kung sa bahay tayo, di ba, poste? Yes, sir. Pag sa kuweba, iba na po yung tawag. Column na siya, column. Nagdugtong na. So ito guys, column pala to. Pag pinagdugtong. Nagdugtong na si stalagmite, at saka si stalactite. Kapag nagdugtong, column na ang tawag yan. Ayun. So, yan yung mga kaibahan ng pag-aaral sa loob ng kuweba. Ayun. Hindi ba sa porke haligi na eh. So Hindi. marami tayong natutunan dito guys sa 100 Caves. Ayun ah. Sarap pala dito pumasok sa 100 Caves. Kaya Tsaka- kayo, pasyal na. Ano pang gagawin nyo? At saka dito sir, tuwan-tuwa yung guest, lalo yung medyo sexy. Yes, sir. Kasi itong column na ito, ang tawag namin ngayon dito ay figure measurement. Kapag sexy ka, ay kayang-kaya mo dumaan dito. Oo. So, tuwan-tuwa ka kapag magkasya ka dito. Ito. Ayan. Ito ka na to. Oh, ito ang figure measurement. Figure of measurement. Ayun, So, oh. pag kumasya ka dito, sexy ka, di ba? O yan o. kasya. Napakasikip dito guys. Ah. O yan o. So, ako naman. Ah. Ako naman. Subukan natin. Yan ang figure measurement natin. Ayun o. Ay, Sexy sexy ako. Ibig sabihin, pag medyo malaki-laki yung katawan mo, hindi ka kakasya dito. Hindi ka na Kasi sexy. halos isang dangkal at 3 inches, oh. Oo. Oh, Sukat-sukatin na ninyo. Sukat-sukatin natin. Pero dito sir, pwede silang dumaan. Figure of measurement. Oh, dito, pwede naman dito sa kabila. Oh, kahit medyo mataba. Ayos pala. Make, ito ang 100 caves na may kwento Ha? talaga. Okay. Ito, rappel na tinatawag short rappel. Pagbaba, kaliwa. Tapos kanan. Hawak lang sa lubid. Kaliwa, kanan. Para nakabalance. Okay. So, Baba, atras. dito natin guys magagamit yung pinaka-gloves natin talaga. Kasi, ano yun oh. Isa yan sa mga dahilan eh. Oo. Lalo na, yung mga bato eh medyo matatalas. Yan. So, for the safety na rin talaga. Yan. Step backward. So, atras lang. Hanggang makababa. Kasi ang tawag natin dito adventure, caving adventure. Killing adventure. Kaliwa kanan lang yan, sir. Marami tayong whip scorpion ngayon. Tayo dito guys sa may hagdan. Yan. Isa yan sa whip scorpion natin. Dito with the scorpion. Ayan. Hindi mo ang kasama natin. Sa taas pa siya. Yan sa calcium mineral. So, kumikinang Yan, naman. yung mga tubig, yung mga lumalabas sa pader. Ito sir ang pinakamaganda. Yan. Ito yung sleeping water. Di ba? Pinakita ko sa inyo kanina. Yan. So itong sleeping water, mineral yan na may calcite crystal. Yan. Alam niyo ba kung bakit importante yan? Dahil dito. Sila ang nagde-develop ng helictite. Galing dito sa mineral water na ito na sleeping water. Yan ang nade-develop. Tawag yan, helictite. Electite. Diagonal ba? Tawag natin dyan. Oo. Sa pader. Yan. Kung wala ito, ang sleeping water na yan, kung wala, walang tutubo Na na ganito. helictite. Okay. Kasi bato ito eh, hindi naman ito buhay eh. Ito, reaction. Reaction ng isang active na kuweba or bato. Opo. So, dahil sa sleeping water, nagkakaroon tayo ng mga rock formation sa loob. Oo. Okay? Galing. Sige guys. Dito tayo. Yan. Panahon ng ano ngayon, no? Sleeping water. Di ba? Ito ang gustong-gusto ng mga turista, foreigner. Yung taga-Russia nga na kaibigan ko, nagtatanong kung marami pa raw ganito. So, ito mga panahon na ito, labasan sila. Yan, sleeping water. Yan, di ba? So, isa yan sa attraction natin. Okay? Dito tayo ngayon sa ito ang tinatawag namin pinakamalaking chamber. Ito ay daylight hole. Dahil dyan sa butas na yan. Dahil dyan sa butas na yan, alas 10 ng umaga, may sikat ng araw na pumapasok dito sa loob ng kuweba. Kaya tawag natin dyan daylight hole. Ayun. Yan. Ito ang pinakamalaking chamber. Tawag namin dito ay mini cathedral. Tsaka pinakamataas na kisame, nasa 35 meters. Yun.
Mula doon hanggang dito. 35 meters yan. So ito yung pinakamalaking chamber ng 100 feet. Kain. Ito yung ating baby elephant. Ito yung mukha. Yun yung kanyang katawan. So, tawag namin dyan, baby elephant. Takot sila sa dilim. Kahit snake, wala. Hindi nakatira dito. Wala silang ilaw. Kahit lamok siya, wala dito eh. Hindi ka magkakadengge dito. Kasi alam niyo bakit kinakain ng paniki, yung insects na bat? Ay, kaya pala. Ang dami ng paniki, hindi makakalitas ng lamok. Kaya wala tumitira dito ng lamok. Okay, itong maliliit na chamber, maliliit na kuweba-kuweba na yan, dyan namumugad yung mga balinsasayaw na ibon. Yan. Di ba? Marami tayong chamber. Kaya hindi namin binilang yan eh. Oo, dami, ano? Mga pugad dyan. Napakaraming chamber. Ayun, oh. Tagus-tagus. Makikita nyo mamaya yung balinsasayaw. Kung hindi pananakaw sana lang hindi pananakaw. Mamaya, pag nandun na tayo sa ilalim, sir. Kasi palalim ng palalim tayo, hindi nyo mapapansin. Nasa ilalim na tayo mamaya. Tubig, oh. Wow. May isda kaya dito, sir? Yan ang tinatawag natin mga pool dams. Pool dams? Tubig, dams ng mga tubig natin. So, dito. At yan naman ay mga tubig ulan. Pool At alam nyo dams? kung sinong nag-develop niyan, tubig din. Yung tinatawag natin circulating groundwater. At yan naman ay mga tubig. Bear hole. So, dito guys, bear hole. So, dito nanggaling yung tubig. Kung sa bahay, lalagyan ng mga ilaw yan eh. Mga design sa kisame. Tapos dito na pupunta. Sa tubig na to. Baby. Baby. So, ito guys, culture. Tawag namin dito ay ice cream. Ice cream. Yung ano ng ice cream. So, ayan ang ice cream yummy. Ice cream yummy. Yan. Dahil sa calcium mineral. Kaya para silang mga diamante. Oo. Yung talagang kristal na sila. Kapag tumanda pa sila, ito yung mga ito, malinaw na. Pag clear na sila, as in parang salamin. Parang salamin. Ano? Bata pa kasi ito sila. Ayan, kaya hindi natin pinapahawakan. Magkakaroon dyan ng reaksyon ganito. Mawawala yung simpal sa bawal. Noong mga panahon noon na wala pang nangangalaga dito, yun yung nangyayari. Okay? Okay, Ito pwede yung tayo. tinatawag naming air condition room. Ang lamig dito. Ito sir ang air condition room. Ang sarap tumira dito. Napakalamig guys. So dito pa lang sa may loob ng kuweba na to, ramdam yung lamig. Sobrang lamig. Sarap sa pakiramdam. Bakit sir napakalamig dito sa loob na to, sir? Maganda ang circulation ng hangin. Okay. Ibig sabihin kasi may entrance doon, dito sa kabila ganun din. Oo. May exit din, or dito rin ang entrance, dito rin ang exit. Yun. Ayan, Entrance buhok ni exit. Bob Marley. Nagpatina siya ng kulay puti. Maitim ang buhok ni Bob Marley. So, ayan, tininaan siya ng puti. So dito ginawa na nila ng tulay guys para medyo maputi sa baba. Actually, ang tawag namin dito, Seafoods Gallery. Para siyang octopus, parang squid, parang jellyfish. Diba? Depende sa imagination eh. Ganda. Gusto mo salabay, gusto mo pusit, gusto mo kugita. Napakaganda ng mga rock formation dito. So, yan yung ating nakadepende siya sa natin, imagination. So, ang tawag namin dito, grotto. Kasi yan daw si Mary ay nagdadasal. Oo, ano? Kamukha nga. Tapos si Joseph nandun, nakaupo. Kawig niya. Ayun, oh. Ayun ang upuan ni Joseph. Mataas ang upuan, yung kanyang Ito, tingnan mo. mukha, ulo.
katawan. So, yun yung mga imagination na nabuo. Mabubuo mo dito. Ito, tawag namin dito, white clouds. Puti siya, kahit dito sa kabila. So, tawag namin dito ay puting ulap. So ito sir, bawal Bawal hawakan to po sir. hawakan yan. O yun o. Kasi yan tumutulo na yan, mga minerals yan. Stalactites to. O yan, stalactite na ang tawag dyan. Okay, yun. Napakalinis o. Napakalinis ang tubig na tumutulo dito. Tawag namin dyan ay ulap, the white clouds. The white clouds. Yes. Oo. Yan, hanggang dito sa loob yan. So dito. So, napakaganda ng area na ito dito. Step guys. Yan, bagong putok na mineral. Calcium mineral din yan. Yung kulay puti niyan sir. Kulay puti. Kapag yan natuyo, another calcite crystal yan. Panibagong diamond, ano na naman yan. Mayaman na nalugin sa mineral. Ibig sabihin, napaka-active. Napaka-active pa ng kanyang mga mineral. Napaka-active pa rin ang lugin. Hindi siya dry. Hindi siya dry cave. Ito guys, cave shoal or cave 14. 13. Tapos dito sir, yung mga chandelier. Yan, mga chandeliers natin. Yan, Wow. tapos yun. Mga giant flowstone na kasi ito. Galing na sa taas talaga. Kaya kaya mo yung kaharian ng unang panahon. Mga design ng mga, anong tawag dito? Bahay ng hari. Diba? Yan yung ating mga chandeliers. Ito isa sa pinakalang flowstone. Tuwid na flowstone. Flowstone or buhok ng dala. Blondie pa siya, blondie pa. Makulay. Blonde hair. Oh. May calcite crystal pa siya. Dito pala dito sa 100 cube sir no? Napakaganda. Diba? Parang buhok ng dalaga yan. May kasoy din kami. Ang kasoy. Kasoy oh. So yan, Yung buto ng kasoy at yung laman ng kasoy. crystal. Medyo may edad na siya kasama sa isa kanina. Nangalapad din yung crystal niya. Wow. So, magiging clear din yan. Ito parang mga salamin talaga na ano. Malaki. Malalapad oh. Tigda. Yan, maging crystal. Yan, Tapos, tawag natin yan ni Giant. Yung nawawalang chinelas ni Joy Boy. Yan, ano, yung waterproof. Nawawalang chinelas. Parang tubig na umaabot. Ay, paa ng higante oh. May paa ng higante niya. Ayan. Paa ng higante. Yan po, chinilas. Chinelas. Kaya nga noon, sabi ko kung sino makakakita ng kaparehas niyan, libre ang tour dito sa loob ng kuweba. Angas na. Saan ka parehas niya na? Chinilas yan eh. Chinelas ng higante? Oo. Kaya pinapahanap namin kung saan ang kaparehas niyan. Chinelas ng higante. Crystal. Kasi, yung ano kasi, nandun na siya, dito dapat siya matutulog nun. Kaso doon siya sa may underground natulog, yung sleeping giant. Ito yung bakas niya. Oo nga. Tsaka yung ano, yung delight hole nila doon sa... Si stalagmite, napakalayo ng kanyang stalactite yun. Long distance. Oo. Ayun oh. Kaya long distance relation, sabi ko. LDR. Kaya pag may foreigner, bago ang asawa Pinay, sabi ko, pareho kayo nito, LDR. Bagay sa inyo to. From Philippines to Germany. Ayan, ang iba kalimitan. Madalas guest namin dito, Pilipina or German ang asawa. Nalagusan. At yan o, tingnan nyo yung sleeping water, ang dami. Ito dati ang maraming sleeping water. Cave tunnel. Ngayon, marami na siyang helictite. Helictite. Ayan, yung parang mga Galing yan sa sleeping water. Butig-butlig. Malalaki na siya. galing pa sa sleeping. Tawag yan helictite. Helictite. At
Ito ang sleeping water ngayon para mga bigote na, oh. Pansin nyo, di ba? Ayan. Nagiging helictite na rin siya. Ayan. Umuyan sa bato. Hindi. Hindi naman kasi, hindi naman ito buhay. Oo. So, dahil doon sa tubig, nagkaroon niya ng bootleg. Na tinatawag nating helictite. Oo. So, yun. Yun, oh. Dati, meron kaming mini swimming pool. So, pag malakas ang yung ulan, lumakabot ng tubig dito ng ulan. So, hanggang dito yung tubig. Yan, Wow. waterline. So, pag may hangover ka, pwede kang maligo dito. Ayos ah. Hanggang dito. Ba't natuyo na ito, sir? Nag-drain na kasi wala nang tagulan na malakas eh. Hindi ba tagulan ito mataas to? Water level. Siguro mga 1 week. Mga 1 week Yeah. na tuloy-tuloy ang ulan. Yan po yung water level. Ito yung guhit na yan. So, hanggang dito mini So, swimming pool. ibig sabihin, Oh, yan yung swimming pool waterline. talaga dito. Mataas yung tubig hanggang bewang. Oh, malamig. Parang may ice. May hilo. Sarap. Ang ganda nito, sir, no? Yung sauce. Bumangin ko. May Iingaw. hilo. Yung maganda mag-practice ng kanta. Oo. Parang ka nasa ano? Parang ka nasa studio. Tapos Ayun, yung... dome. Diba yung dome? Para siyang dome. Yan. Ito dati marami, ngayon paliit na. Ano na siya? Patunaw. Oo nga yan. Patunaw na yan siya. Nagiging ano sila, helictite. Dami guys. Yan, yung tinatawag Mga na cave sleeping straw. water. Kung ang soft drinks, merong straw. Ang 100 kb, tinatawag na cave straw. Wow. Stig. Maliliit. Yan. Cave straw. Cave Hindi kang straw. uminom dyan kapag kauhaw ka na. Diyan po uminom yung mga bats. Protection sa ulo yan. Pag wala na Yan, yan, yan. Yan. Kuya, yan, ostrich kasi Ito, kung walang helmet, ay wala basag ang ulo. Ayan guys, look, nabasag yung bato. lakas ng pagkahinto. Wala sa pagkaultog. Hindi pwede mag-caving pag wala na. Ay, sana. So, for the safety, mas mainam na mag-helmet talaga dito. Ay, ito sarap pa rin sa sayo o yung pugat. Ano yung bagong gawa ko? Oo. Yan yung puti na yan. Yan ang kanyang laway. Yan, pato kayo dito. Para dito. Yan. Saan, sir? Ayun. Kasi patong tayo dyan. Yung itim na yun kasi mga damo, mga ugat. Dito sir, patok ka dito para makita mo doon yung bunganga. Yung kulay puti. Yung kulay puti na yan. Yan ang laway. Yan. Parang sutangon. Yan. Parang bagong gawa lang kasi mga Bago na basa yan, pa. pero ano na. Basa pa oh. Ginagawa pa nila. Yan yung puti na yan na parang sutangon. Yan yung laway. Sana nga huwag manakaw kasi pag wala na kami sa gabi, pinupunta ng mga manakaw. Kukuha ko? Oo, sa gabi. Saway naman ako. Siyempre wala na kami dito. Pero hindi naman lahat nakukuha nila. Yung natatimingan lang nila sa gabi. Kasi pag-araw dito kami. Kasi paano pa pagdadaan? Pag dito, sir, nasa ilang above sea level na tayo dito? Ito, bumaba na tayo ng ano. Below na tayo nito, below. Bumaba tayo ng mga 40 feet. Mula sa 80 meters, bumaba na tayo ng mga 40 feet na. 40 to 50 Okay. feet. Ibig sabihin, pababa na tayo. Sabihin, mababa na tayo sa entrance na 80 meters. Oo. More or less, sa ano na lang tayo, 40. 50, mga 50 meters above sea level na lang tayo. Mataas pa rin tayo kumpara sa dagat. Mataas po yung gaya natin. Sulit ang caving adventure, guys. Wow. Hindi. Napakalawak pala nito, sir. 359 meters ito sir.
Wow. 359 meters? Opo. Kaya pala. Hindi kasali ang 75 meters sa labas. Opo. Malawak. Biro mo, kanina pa tayo naglalakad, sir eh. Kung magugustuhan namin ang guest, Opo. isang oras, kulang sa kanila eh. Kaya may time limit tayo. Kasi doon pa lang, sir, sa mga butas na may mga lagusan, hindi pa natin napapasok eh. Ito, ibang explanation ito. Hindi ito ordinaryong bato sa ilog. Ito ay galing sa lava ng volcano. Ayon sa pag-aaral, tawag dito igneous rock. Oh, parang Oh, simento sa basalt. sir, no? Parang nakasimento sa'yo. Kasi lava eh. Di ba? Nung panahon na ito ay lubog sa tubig, may lava daw na dumadaan dito. Pero dahil sa tectonic plate movement na tinatawag, umaangat yung ating mga bato, wala na siyang tubig ngayon. Wala na rin lava na dumadaan dito dahil umangat na to. Ito ang naiwan. Bilang ebidensya na dating may lava na dumadaan dito. Ibig sabihin po underground na to siya. Hindi lang siya active yung vulkan. Dati siya underground. Wala kasi tayong active na vulkan dito sa Palawan. Kaya tawag dito igneous rock. Di ba? Amaze. Or basalt. Dalawang tawag yan. Igneous rock Igneous or basalt. Hindi siya ordinaryong bato sa ilog. Parang nakasimento, ano? Simento, di ba? Kasi nga, ano ba yung lava, putik, na abo? Parang gano'n eh. Ang akala ko kanina, parang may naghahalo ng simento dito eh. Hindi. May mix siya ng lahat. Oo, parang lahar, di ba? Oo. Ayan. Paano kaya nakapasok dito, sir? Di ba ito ay isang tinatawag natin na circulating groundwater? Okay. Nung ito ay nasa ilalim pa ng tubig, ang 100 cave. So may posibilidad talaga na may Umagos. lava May na lava. dumadaan dito noon. Oo. Pero dahil umangat na nga ito, wala na yung lava na yan dahil unang-una kasi walang active na vulkan sa Palawan. Pero marami tayong hot spring. Sabi nila kapag may hot spring, may posibleng sa ilalim yan ay may tulog na vulkan. Yes. Pero hindi siya aktibo. Kaya ito, isa lang ito sa nagpapaalala na talagang nung panahon na ito ay nasa ilalim ng tubig, eh may vulkan sa Palawan na dumadaloy. So, isa ito. Kaya ayon sa kanilang pag-aaral, hindi ito ordinaryong bato. Ay, iso. Hindi ko lang alam kung paano ko ito makukunan. Kasi nung mayroon akong guest, ang ganda ng kanyang cellphone. Kinunan niya ito ng malapitan. Parang umuusok, sir. Ayan, oh. Ayan, ito. Parang nakita ko yung usok dito sa akin, oh. Ayan, oh. Oo nga, yan. Humidity. Humidity yan. Pagka nasa loob ka ng kuweba, tapos yung humidity yan, ibig sabihin may tubig, tsaka hangin. Kaya nga lumalabas yan yung tubig, yung sleeping water. Oo. Yan. O yan, Pag makikita nga parang sa usok. aircon, di ba? Pag yung aircon, di ba, ano yun siya, di ba? Kita mo yung Yan nga sir, parang usok. Oo nga, umusok. Tapos magagamit ka ng humidifier para yung parang buga na tubig ng aircon ma-absorb ng humidifier. So, yun pala yun. So, ibig sabihin dati talaga. Ganda mo isa Ades. Okay. Angas talaga, napakagaling guys. Dati siyang channel ng lava. So, ibig sabihin, possible na may bulga na Destination tayo guys. Dito, may dala niyan palabas. Kaya lang, pinipili lang natin yung dinadala natin ng turista. Kasi kung lahat yan dadalahan natin, hindi natin matatapos ng... Tagus-tagus pala to eh. Di ba? Ang dami talaga. Ibang chamber din yan. So, interconnected passages. Oo. Dito pwede kang lumabas dito, sir. Pwede kang lumabas yan, may ibang tagusan yan dyan. Dito pwede rin dito. Ito, kaya dito tayo dadaan. Okay. Kasi dito, babalik na tayo sa exit, mas madali. Mas madali Yan, dito. medyo mahirap ang Kasi may exit. narinig ako na yung Mount Kapuas is dati, inactive Ang kapwa sa volcano. Taytay. Inactive volcano. Inactive volcano yan. Taga doon ako, matagal ako sa Taytay. Sa kapwa, sir. Sa Taytay, Poblacion. Taytay, Quezon Vicente na yun. Yan ang aming puting uwak. Hindi siya agila, uwak kasi hindi siya liko ang tuka. Mata, tuka, pakpak, Yung iba naman ikid. balikat. Sabi ko, ito yung uwak. Sabi nila pag puti ng uwak, sabi ko meron kami niyan. Puti, Saan? talaga siya, oh.
Hindi rin siya nga mag-agila kasi hindi baluktot yung kanyang big. Yo, diretso ka lang eh. Yan. Kaya yan, uwak. Ayan yung mata niya, Stig. Ayan yung mata niyo. May mata, tapos may yan ito. May muso din. Para siyang yung sa Pokemon na Carter. Okay. Dahan-dahan lang ito. Hindi masakit. Stig. Papakita ko sa inyo bago tayo lumabas. Kasi akin na sa ilalim na tayo. So dito ang daan natin mamaya, sir. Doon tayo kanina sa taas eh. Oo. Yung sabi ko sa inyo, nasa ilalim na tayo ngayon. Dito lang po po. Ito yung aming dog's cave. Yung dog's chamber. Ito pala yung dog chamber. Kaya pala medyo So mahirap dito, po. sir, paano mo na-memorize to, sir? Ibig sabihin lahat na to, natagos mo na? Isa ako sa membro ng team nung sinimula namin ito. Nag-explore, nag-cave management plan, nag-cave assessment, nag-cave study. Oo. Kasama ako ng DNR, PCSD, City Tourism, tapos yung iba pang mga cavers, ano. So, sa 100 cave kami, parang 5 kami kasama ko. Sa ngayon, parang ako na lang ang natitirang original. Nasa original. Ako, 2 kaming explorer na kasama dito. Galing nga. Pero ang dami Yan sa butas. management plan. Ang daming butas na to. Memorize mo kung saan ka Oo. nalusok. Sa dami niya. 100 ba naman? Simula 2014, sir, dito ka na. Oo. 10 years, more than 10 years na. Kasi doon kami nagsimula eh. So hindi ka na pwedeng maliligaw dito Ay, sa daming butas. Kung walang flashlight, siguro kapa. Memorize ko lang sa kapa. So yung ganito, guys, kapag sa bahay nyo, ganitong karaming pintuan. Napaka ano. Ingat. Ano, so dito medyo ano. So, ingat lang dito, baka madulas kayo. Ingat lang, guys. Ito ang pinakamaraming bell hall. Itong bell hall na ito, gawa ito ng tubig. Ng circulating groundwater. Dami, grabe. So may mga panig. Kala mo parang binutasan, sir, no? Hindi sir, tubig yan. Hindi gawa. Tubig pa tayo. So dito may paniki kayo, dali mo. Paniki, oh. May panig yan. Mga, yan ang mga insect. Baby, Ayan o, niliit o, insect bats. Baby. Ayan ang isa. Ayun po, baby. Yung mga Paniki. condominium nila yan. Tingnan ko ako, nandito pa yung balik sa'yo para picture nito muna. Ayan, nandito yung 2 oh. 3 yan lahat ang pugat nila. Sandal kayo para magandang ano. Oh, ito. Ayun. Yan yung mga balik sa sayaw. Tatlo sila. Kita mo dyan? Ayun, tatlo. Ayun. Yan yung mga balik sa sayaw, pugat. Ayun pa yung pugat Saka ng yung mobile na sa'yo. Stig. May video ako dyan dati, nakyat ko yan eh. Ganda rito. Stig. Adventure May talaga. ito yan, yung kanilang mga pugat. Ayun, lipad na lang. Stig, nagpakita. Seryo pa na siya. Ayun, oh. Ayun. Wala, nagpakita talaga siya. Oh, yan yung balik sa sayaw. Yan yung ibon. Yan yung gamot, no? Yung isa hindi pa tapos, oh, yung pugat. Maliit pa. Half moon pa lang siya, half So, moon. nanggaling yan, sir, sa laway nila, sir, Oo, no? laway. Yung itim na yan, ugat yan. Nang, ano, ito. Ugat? Ito, diba? Yan. Yan, ito, mga ugat. Ayan. Diba, may itim. Ito, yung maliliit na ugat. Yan. Yan, oh, maliliit na ugat. Oo. Yan ang ginagawa nila. Yung nila, gagawin mo na nilang pugad. Oo. Pagkatapos niyan, dudublehan na nila ng kanilang laway o saliva. Oh, ganun pala. Kaya may nakikita ko parang brown. Yung brown na yon, ito talaga yan siya. Yan, ugat. Pag nakabuo na sila ng parang ano nila, bago nila dudublihan yan. May night vision sila. May kita niyo. Ay, mahal yun. sir. Yung balin sa sayaw, sir, nakakita kahit sa, ano? Hindi. Nakakapasok ka sila dito eh. Oo nga, eh, no? Di ba? Stig na. Isipin mo, nakakapasok ka sila dito, nakakagawa sila ng pugad yan. May night vision sila. Much more na hindi nila ito madidetect. Galing. Galing. Pag minsan marinig mo, pag lumilipad, Oo. parang yun ang pinakaano nila. So Sense nila para hindi sila mabuko. nag-i-echolocation din pala sila tulad ng bats. Oo. So ganun ang kanilang way nila ng paglalakbay. So para hindi sila malalaman nila kung ano yung mga objects. Yung echolocation yung parang nag-i-echo sila babanda yung parang sound wave. Sound Yan. wave. Yun ang pinaka-monitor eh. ano nila. Yun ang pinaka-monitor nila. Parang kung sa atin pa yung
magbibiyahe ka, pag nagbibiyahe ka, nakabase ka lang doon sa, anong tawag natin dito? Radar. Oo. Radar. Ano. So, yung pinaka-radar nila, Yeah, yung Yung sounds, yung sounds. Sounds na yun, Yun. echolocation. yun. So, panidetect nila. Kaya maliliit ang ugat, hindi naman pwede yung malalaki. Ito lang, yung maliliit lang, ito parang buhok. Tapos yung magiging feedback sa kanila ng sounds niya ng echolocation, yung babalik sa kanila, yun yung malalaman nila kung pader na yung ano sa harapan. Malalaman nila yung distansya or anong object ito. O sa pamamagitan ng echolocation. Yeah, echolocation. Kasi napakadilim pag walang ilaw. Tunog lang. Sir, kung gusto nyo i-try yung dilim, pwede tayo mag-turn off. O sige, natin. turn off the light. Yung ano natin, video. Ayun o. Wow, it's Wow. pitch black. Hindi natin makikita. Pitch Ang black. dilim ano? O yan. Paano sir, pag halimbawa sir, na lubat tayo sir na battery dito sir? Walang ilaw. Walang posibility kasi why itong bag ko, puro ilaw ito. Ang mahirap no? Nalubat lahat ano? Kaya meron tayong time limit. Hindi pwede tayo magbiyahe na walang time limit. Oh, time limit talaga. Pangalawa, Oh. kapag alarming na siya mga kasama ko sa labas, na kasi walang signal dito, hindi ka pwedeng tumawag. Aba. Pagdating ng 1 oras, 2 oras at wala kayo, susunod yun. Rescue. Rescue. Sa oras na yon. Sa oras na yan. Kasi 45 minutes, ba't wala pa kayo? Aba. 1 hour, wala pa kayo. 1 hour and 30 minutes, wala pa. So magre-rescue sila. Oh, yun. Yun talaga pinaka Kaya dapat 45 minutes, matupad natin yun. O Okay. kaya 45 o 50 minutes o 55 minutes. Kung malilit man konti, Maliit na chance na maliit ka ng 15 minutes. okay na. Okay yun. Oo. Huwag lang isang oras ka na. Huwag na isang oras. Oo. Halimbawa, 45 minutes, mahigit mga 1 hour and 45 minutes na. Ibig sabihin, 1 hour na yung delay. Oo. Abay, alarming. Alarming. Ito. So, mag-rescue na yan sila. Ba, napakaliliit ng ugat. Oo. Yan yung mga ugat. Luma na yan na ugat. Yan, ganyan sila. Maliliit. Yes, hindi na tayo sa tabi. Ito, ibang ugali nito. Ang tawag dito ay lalo sa lupan at kalipatpat. Kalipat Pero pa. kamukha siya ng balin sa sayaw. Yan. May iba pa pala? Walang pugad, walang ano yan, walang laway. Purely, ganito lang siya ugat. Yan. Kamukha siya ni balin sa sayaw, pero dito sa baywang walang kulay puti na balahibo. Si balin sa sayaw, sir, yung bandang dito ng buntot, baywang, balakang, may kulay puti na balahibo. Wala iba. So yun si balin sa sayaw. Ito, kung ganito si kalipatpat, yung makikita mo sa araw dyan sa kalsada. Oo. Di ba? Pag nagabiyahe ka, Hindi pala palit sa sayo yan? hindi yan. Yung lumilipad Maganda yung yung sa pag maulan? kalsada. Pag maulan yung marami? Oo, pag naulan, dami na dyan. Yan siya. Kalipatpat. Si balin Kalipatpat. sa sayaw, 1,000 meters mula sa lupa, o Ilipad niya? Ayun. 500 meters away mula sa lupa, doon yan si Kuan. Yun ang balis sa sayo sa mataas na nagagano. Pinakamataas talaga na level. Oo, yan. Ibig sabihin kalipat-pat yung ganyan pala. Yung di sa ground, sa kalsada, kalipat-pat yan. At saka yan, walang puti sa baywang na balahibo. Si balin sa sayaw, kapag nakita mo nag-dive at may puti dito, yan si balin sa sayaw. Yan yung may pugad ng Yung ano laway. niya, palatandaan. Oo. Yun yung palatandaan ng balis sa sayaw. Yung balis sa Pareho. sayaw ay may puti Sa 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 likod. buntot niya, sa Bandang buntot. likuran. Oo. Tapos yung kalipat-pat naman, yun yung pure black lang. Pure black siya na makikita mo dyan sa highway. Lalo pag umulan, yung naglalaro. Yung mabilis talaga. Mabilis. mabibilis Alam ko na. dati, biyan ang balis sa sayaw. Yan ang kalipat-pat. Kalipat-pat pala yun. Pag natin yan ay blackness swiftlet. Si balin sa sayaw, ano yun? Colocalia maxima. Colocalia maxima. Colocalia maxima. Cave spider. Iba siya si whip scorpion. Iba rin si cave spider. Ito sir, makamundag to sir. Hindi rin. Pero hindi natin pinapahawakan kasi kahit pa paano, masakit din siya makakagat. Ay, patay na yata. Ay, hindi buhay. Buhay pa. Akala ko patay. Yan.
Wala na yung mga kay President. Paniki, meron na sila, sir, nakakuha na. Cute nga nila, liliit. Yung credits na lang. Sa kuweba, kaya bawal ito, sir, sa gobyerno. Bawal magkaroon ng sariling ilaw di sa loob. Wala mo naman yung kalbo. Yung mga kay President. Opo. So sabi nila, ba't hindi nyo lagyan ng ilaw? Kuryente. Ganyan, diba? Para maliwanag daw. Ay, hindi pwede kasi may mga nakatira. Ito na yung nawawalang ano. Ito na ba sa pinanggalingan natin kanina? Ito nawawalang chinelas. Daylight board. Ito na pala yung nawawalang chinelas. Siya na, sir. Ito na po. Na-deform na. Ito din na. May ganti ba dito, May sir? isa doon eh, kanina. Paano yung ganti? Pero tabi, hindi siya kasi laki na ano. Parang paan ng, ano, no? Higa ng unggoy. Higanting unggoy. Ang tawag nila dito dati avatar kasi nga yung hugis ng bato, tapos yung mga design, ay nang na-register ni PCSD, Oo. ang nilagay talaga na pangalan niya ay 100 cave. 100. So yun ang nakarehistro sa PCSD. Hmm. Sa gobyerno, hindi avatar. Ayun sa kwento nila noon, avatar. Ito malaking ano to? Pearl? Corona. Corona. Oo nga. Ang maganda kasi dito pag 10 o'clock sir eh. Tapos talaga yan yung liwanag. Dito, tago siya sa loob. Angas. Ito daw yung pwedeng lagyan ng kandila. Oo nga. Sabi ng guest namin nakaraan. Pwede siyang lagyan ng kandila kasi nga may May ano. mga butot. Hindi parang utap na parang ano ya. Parang tinapay. Plano namin gawa ng kwan. Ayan po. Kapiling. O, ito. Utap. Mon, pakita mo, Mon. 35 meters din yan. Ilang meters na, sir? 35 hanggang doon sa pinakamadilim na yun. 5 Yung meters. madilim na portion na yun. Wow. Yan, may mga chamber yan, may mga piba, bawat ano na yan. Ganda. Wow, pwede So, plano mag-rappel. namin lagyan ng lubid dito Ganda, oh. para makakyat. Angas. Ayun na may plug, iba, naglagay na kami ng plug doon, yung kasama ko. Okay, let's go, guys. Ito, tinatawag kong Stairway to Heaven. Stairway to heaven. Dito tayo sa Stairway to Heaven. Dito tayo na. Stairway to Heaven. Koreano nila, mga Ayan, mahilig hilig sa Korean novela. Ito po yung Stairway to Heaven. First Ayan, floor. Angkat, sampa yan, hanggang doon, sa taas. So, siyempre, hindi mo na makikita, heaven na yun eh. Yan, heaven. Di ba? Yan. Dito talaga yung daanan nila. Stairway to Heaven. Kaya kung gusto mo punta sa langit, diyan ka dumaan. May picture frame kami, pero napakahirap. Kailangan mo bumila. Ay, hirap yan eh. Ah, diba? Picture frame. Nakahiga ka. Kailangan mo magtagilid na higa. Ayan, tapos pasok mo yung mukha mo dyan. Angas. Galing, ano? Yung isang kumpay ba natin, sir? Ilang bundok to, sir? Isa lang ito. Isa lang, isa pa lang to. Isang motor lang ito, sir. Ito po, ayan, parang utap po. O nga, no? Parang pagkain ng utap. Ayan po, oh. Kung nagugutom ka, parang gusto mong kainin. Pagkain ba kayo, sir, sa labas na ganito, sir? Gutom na ako, eh. Tignan nyo po. Parang gusto nyo nang kainin na utap. Stage. Parang ano na siya, manganis yan. Mga Parang ibang kulay na siya. Anong gulay? Ano, oo, nandito ano? ka, guys, pansin nyo. Parang nakakagutom na, eh. At saka yung kulong dito, sir, hindi puti. Kita yan ang kinang Yung stalagmite, at saka yung stalactite kapag nagpuntong, hindi pa kulong. So ito kulong, pero ibang kulay. Malaking utap Hindi po. siya puti, hindi siya puti eh. Laki na utap. So ano na siya? Utap na siya. Tap. Big utap. Ayan. Malalaking helictite. Ito, sir, pag tumagal, sir, sa tagal ng panahon, sir, pwede posible ba na magkuklus to? Pwede sir kung active. Kaso wala na siya eh. Oo nga. Patay Wala na. na siyang active na mineral na lumalabas. Wala na nga. Pag siyang pating. Diba kung may active ba to, ibig sabihin basak. Ay, sorry. Sorry. Kung may pumapatak pa umaagos, tuloy-tuloy ang develop, million na darating, pwede magsara. Kawil. Para siyang pating. Dito ka. Ito katulad sa Yung pati taas. kasi nahuli ng kawil. Ayan yung kawil. Yung sa taas natin na stalactite, wala rin stalagmite dito. Oo nga. No? Wala nga rin. Okay, visit tayo, guys, sa next destination. Ito
Dito guys, sa loob na to, walang signal. Yun o. Ayun ang naglipad. Balin sa sayaw. Ito yung pugad ng kalipat-pat. Yung kanina doon na mataas. Yan. Ang kalipat-pat ba sir? Yan yun o. Ano rin? Laway din ang ginagawa nila? Hindi, pugad talaga sir na Pugad talaga. yan, o. Yan, yung mga ugat. Yan po yung pugad ng kalipatpat. Isang uri din po ng parang balin sa sayaw. Oo, minsan. Yan. Pero wala siyang laway. Ilong ng Pinoy. Oo, ilong ng tao. Yan yung kanyang ilong. Ilong ng Pinoy? Ito sir, tingnan mo, pari yung video sa akin, no? Pero parang siya, ano, more on laban na siya. Diba? Oo nga. No? More on laban na eh. Ayan o. Ano siya, na dudurog na. Durog mo. Parang siyang lahar. Parang lahar. 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 Yun, kandila. So ito yung stalactite, may butas siya, no? Daanan niya ng mineral para ma-develop yung stalag. Ayun, may butas nga. Yan. Ha? Ayan ang butas niya. Ayun. Stick. May butas yun. Ito kasi may malaking nag-collapse na lupa dito. May nagpulos ba dito? Kaya tinitingnan namin kung magiging kuweba pa ulit ito. Parang parang sinkhole ang dating. Yan ang palalim pa yan. Pulos na niya. Palalim dito sa kabila, ganun din. Eh naman laki. So inaano namin. Sinkhole. Sinkhole? Oo, Sinkhole na sinkhole. sinkhole. Kasi nagpulos na. Oo nga no? So inaano na namin kung magiging ano pa yan. Isang kuweba pa ulit sa Iba pa lalim. ulit, oo. Yan po, medyo malaki yung collapse. Nag-collapse na, nag-bar down na lupa. Oo, kasi kaya nga ito tinatawag natin interconnected at saka multi-cave story. Kasi ito minapaka natin, malamang sa ilalim nito, another chamber. Yes, tama. Okay. Yan, katulad yan, di ba, nag-collapse. Discovered. Ibig sabihin, may chamber pa yan sa ilalim. Di ba, bakit bumagsak ang lupa? Ibig sabihin, may bakante pa doon sa ilalim. So, another cave yun. Kaya, ang 100 cave ay multi-cave storage, palapalapag. Selfie tayo, selfie! Wow! Wow! Off muna natin yung mga ilaw natin. Yung paglabas mo. Wow! Sige, ma'am. Dito na tayo. Dito na tayo sa may labas ng 100 caves. Okay, paalis na tayo dito guys sa may 100 caves. So, ito yung pinaka-exit point niya. You know? Tara guys, baba na tayo. Sa wakas, tapos din natin ikutin ang pinaka-cave dito. So, napakaraming butas talaga. Kaya pala tinawag na 100 caves. So, more than 100 talaga ang mga butas dito sa Kaya pinipili lang talaga yung ano natin sa store. Ang daming kung sa bahay, ang daming pintuan, ang daming lusutan, Daming kwarto. ang daming kwarto. Tapos palapalapag pa. Oo. Tapos yung itaas na yan, 2 bisis ko na dinalahan ng guest. Yan ay 168 meters above sea level. Ayan. Doon naman ang daan sa likod nun, akit ka sa mga bato. Salamat sir, thank you sir. Okay. Sa sunod natin pagkikita sir ha. Opo. Thank you. Palabas na tayo ng dito sa 100 caves. Ayun no, napakaganda ng mga formation no. Ito puro ganun din no. Ayan o, may bahay oh. Pansin mo ron. Ayun may bahay oh. Oo. Pero sa kaya yan, no? Pasyala di kaya? Ha? Ganda ah. May kubo sa taas. So yun guys, good morning. Dito tayo ngayon sa may Barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Palawan. So, galing tayo dito sa may 100 Caves, Caving Adventure. Ang next destination natin ngayon ay pupuntahan natin ang Ugong Rock Adventure, na kung saan ito ay matatagpuan lang rin sa may Barangay Tagabinet. Malapit lang dito. So itong daan na to. So kung ito ay papasok sa may dito sa may 100 Caves, ang susunod na pupuntahan natin ayun, yung Ugong Rock Adventure. Andun lang. Sa unahan lang konti.
3 to 5 minutes ay mararating na natin ang Ugong Rock Adventure. So napakalapit lang dito guys. So ang highway na to papuntang underground river yan. Ang oras natin ngayon ay 8:46 AM. Kasama natin si Jumong. Yo guys, sa Ugong Rock Adventure. Ayun o. And si Prince. Let's go! So yun, let's go! Dito pa lang sa kinaroroonan natin ay tanaw na natin ang Ugong Rock Adventure. Tingnan nyo guys, napakataas, napakaganda ng mga rock formation dito. At dito lang yan sa may barangay Tagabinet. So mula sa pinanggalingan natin, doon mismo sa may kanto ng 100 Caves, ay 3 to 5 minutes mararating na natin ang Ugong Rock Adventure. Mamaya, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng Ugong Rock Adventure or yung Ugong. So dito, sa kantong ito, ay kakaliwa tayo dito guys. So ito pala ay puro pagkakaisa. O yun o, Ugong Rock Adventure. Dito na tayo sa mga ating destination guys. Barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Ugong Rock. Pwede sa loob ma'am? Sir? Oo. Sige po, thank you. Good morning, ma'am. Dito na tayo ngayon sa may Ugong Rock Adventure. At ito ay matatagpuan sa may barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Palawan, na kung saan ito ay isang community-based ecotourism sites na kilala sa spelunking, cave, and zipline activities. Ang pangalang Ugong, ito ay nagmula sa tunog na ugong, na kung saan ito yung maririnig natin. Na kapag tinapik mo ang isang bahagi ng limestone, ang maririnig mo is yung ugong. So, ano guys? Ready na ba kayo? Mamaya makikita natin kung ano ba talaga yung ugong na to doon mismo sa loob ng cave. At magzi-zipline tayo. Siyempre, kasama natin yan si Jumong at si Prince. Ayun o. Let's go. So tayo guys. First, caving muna kayo. Sa loob ng kuweba, makikita po ninyo iba't ibang rock formations. Stalactites, stalagmites, mga columns, glittering rocks. At ito po yung exciting part ng kuweba, yung spelunking. The word spelunking is the European term. Combination siya ng caving at rock climbing. Ayan, sa lugar na yan, may dalawa kaming lubid doon na hahawakan ninyo, nakabuhol-buhol po yan. Lalagyan din po kayo ng safety harness. Huwag kayong mag-alala, may naghihila naman po sa inyo sa taas para mas madali kayo makarating. Ang spelunking po ay include yan sa caving. 7 steps lang po yan. In caving naman, 10 to 15 minutes walk lang yan. Depende lang kung paano kayo maglalakad. Mabilis ba o mabagal, pero ang nagpapatagal lang po talaga dyan, yung picture taking inside the cave. Ayan, pag nakarating kayo sa taas, makikita din po ninyo ang kagandahan ng aming kapaligiran, yung mga marble mountains, virgin forest, at ang dome ng underground river, makikita po nyo doon sa taas. Doon naman ang aming zipline, yung sitting position at Superman. Sa sitting, ganyan lang po sa picture. As in, nakaupo lang kayo, pero nakahawak kayo sa sling throughout the ride. Hindi po namin pinapahintulutan ini gadget, eyeglasses, sunglasses, pwedeng tanggalin po for your safety. Kung ito po ang gusto nyong i-ride. Pero dito naman sa Superman, pwede na kayo mag-put on your eyeglasses, sunglasses, at pwede kayong mag-hold your phone or GoPro to take video throughout the ride. Pwede na po kayo lumipat sa kabila para makapag-register to start the activity earlier. Ano Prince? Mag-zipline ka? Po guys.
Ayun. Mag-zip lang tayo guys. Ayun, kaya mo? Pag makasipline ako guys, dapat mag-subscribe and like and subscribe kayo guys. Pa-share na rin guys. So yun guys, katatapos pa lang natin magpa-register dito sa may station nila. So ang susunod natin pupuntahan ay yung gear station. Hello po, good morning. So, gloves and helmet po tayo. So, pili ng helmet para po protection sa atin po. Gloves. So kailangan natin mag-gloves kasi mamaya Kailangan nito ng gloves. magagamit natin ito mamaya sa ating jeep line. Sorry. Baby boy, come. Anong kulay sa'yo, sir? Kulay itim na lang ma'am. Black. Opo. Sa inyo, sir, anong kulay? So, suot natin yung helmet mamaya kasi protection to mamaya sa mga bato kasi may mga minsan hindi natin maiwasan yung sobrang nawiwili na tayo sa panood ng mga rock formation. So, pag nauntog tayo, may protection tayo dito. No? Ito yung helmet na to. Okay, good morning. I'm your guide po inside the cave. I'm Ate Sally. So, follow me po. Here. Okay, so may mga signboard po tayo. Please read the signboard. Yan ang nature beautiful is we are the world, God's creation. So dito naman po yung ating tulay. So dito po, nakikita po natin agad yung magandang gawa or magandang kalikasan na ginawa ni God. So nandito una yung exit way. So exit way, yan po yung mula kalahati hanggang dito sa baba. May hagdan po yan. So mga ayaw mag-zipline, dito po yan sa exit way dadaan pagbalik mamaya. Ayan, so the entrance gate. At meron tayong siyempre, ecotourism motto. Yung kill nothing but time, take nothing but picture. Burn nothing but calories, leave nothing but footprints, and bring nothing but memories. So the most important is burn nothing but calories. So magbo-burn tayo ng calories siyempre. So the entrance cave, siyempre picture taking. And before we enter the cave, siyempre nagpipray po tayo for guidance po natin. Para po tayo ay maging safe pag-akyat and pagbaba. Yun, So, sino po yung tama. gustong mag-lead ng ating short prayer? Ganun lang one. Sige. Lead one. Sige. Dakilang Maynila, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na masubukan namin yung ganitong buhay, adventure. Pakiingatan po kami sa aming pagpasok hanggang sa aming paglabas sa kuweba na to and sa aming zipline. Paki-guide kami. Salamat po. Yun. Yes, Amen. Okay, so bago tayo pumasok, kunting impormasyon or kwento tungkol sa bato na ating akitin. And through the studies po ng geologists, yung area na to ay dating lubog sa tubig dagat. And through the studies, yung area po na to o yung bato na to ay dating lubog sa tubig dagat or nabaon sa ilalim na lupa na pulverized. Then after po makalipas ang 23 milyon, yan po ay nabuo, naiangat because of tectonic movement, naangat bilang isang bundok o marble mountain. So ngayon ugong rock kasi nga po, ayon po yan sa geologist na nag-aral, Dr. Antonio Socrates, yung bato na yan may sound or echo, yan po ay empty or stalactite na kapag kinatok natin may sound or echo. So, animoy walang laman sa loob, kaya po siya ay may sound or echo. So, ugong rock, kasi nga po, andyan, sa unang labusan, kaya tinawag na ugong rock. So, kaya kayo may helmet kasi po para i-protect yung ulo nyo. May mga stalactite sa loob ng kuweba and yung kamay nyo. Because yung stalactite, mga still-growing rock or mga flowstone, mga dripstone, yan po ay sensitive sa human acid. So, mga still-growing rock or mga wet part ay bawal hawakan. So, kailangan po helmet and naka-gloves Gloves. para to protect po sa rock, sa kalikasan at sa antenna din po. So, dito, yung una, yan, siyempre po,
Yan. So, empty inside. So, stalactite from the ceiling and stalagmite from the ground. So, once na sila po ay magkadikit, magiging column or together to each other or together forever. So yun guys, papasok na tayo sa cave. Umpisa na natin to. Ayun o. Ayan. So, ito na. So, mga rock formation po dito, gaya po sinabi ko, nakatulad ng underground river, stalactite and stalagmite. So, ang rock formation ay depende sa imagination natin. So, ito for me, para siyang tenga ng elepante. So, bigger ng elephant. So, at dito naman, yan, may giant box formation tayo kung saan, ang sabi ng mga ibang guests, the tubal formation. Siyempre, pag sa kuyo nun, tubal. So, the giant box. Giant box. Then, yung mga forest lizard eggs na dito nangingitlog. Then, after po sila ibuhay na, siyempre, pupunta na sa gubat kung saan sila nakatira or doon na sila mag-stay. And kanina nga sabi ko, dating lubog sa tubig dagat, ayon kay Dr. Antonio Socrates na ang curve na to, Oo. ang dagat lang ay may kakayahan na mag-uka or mag-curve ng mga Formation. ng rocks na yan, ng Okay. formation na yan. So, nasa 7 layer po yan, hanggang doon sa taas. Hanggang sa taas pala, no? Hanggang doon sa taas. Wow! Ayan, so sabi ko kanina, susuot ng gloves. Kasi nga po, stalactite and stalagmite, ito ay sample ng isang column formation. So, magkadikit na po sila. Together forever. And kaya may gloves kasi nga po mga wet parts. So, bawal po yan hawakan ng mga walang gloves. Siyempre po, mamamatay dahil acidic yung ating kamay. So, yung mga rocks na buhay. So, ito po isang deposito ng limestone. So, yung mga shining rocks, so yan ay mineral from rainwater. Ayan. Mga crystallized. And, sabi ko kanina, para siyang mga formation ay depende. Ayun. Para siyang camel, likod, parang dinosaur, or mga legs. Ayan, the camel formation. Sa taas naman may mukha tayo makikita, the Buddha face. Ayun. May mata, may ilong, may pisngi, may lips. Ayan. And pag dito tayo ito, the ET formation or alien. Ito yung head, neck, and shoulder. So family, ito yung daddy, ito yung mommy, ito yung kid kasi yung daddy ay may Adam's apple. Ano naman ang brain or broccoli formation? Ayan. So ito yung Broccoli. end ng unang lagusan. So, buti na lang, wala kayong third eye. May third eye, nako. Patay tayo dyan. Takot ako. Ayan. So ito yung end. So, alam niyo po yan yung tunog. Yan po ay simbolo na maganda ang nature or kalikasan dito sa lugar na to dahil mayroon pang sikada or gangis or sa kuyo nun ay gagasing. Cricket. Cricket. Kinakain daw yan sa ibang bansa. Ayan, rice 12 simple. Ayan, sa nga nang kanina tinatanong ni sir. So, dahil tayo yung first floor, be careful lang kasi baka may snake. Akala natin ay bagging. Ayan. So, itong area na to, alam nyo po, walang ladder, walang rope sa loob ng cave. Kami po ay dumadaan dito lang sa mga crack ng rocks at saka sa bagging, siyempre. Parang si Tarzan and Jane. So, mahirap yon. Very hazard and difficult. Kung dati, siyempre, mga skinny pa. Ayan. So, isa sa mga bagay na ito ay naging shampoo ng aking mga ninuno. The Gugu Vine. Ito. So, gugubayin pala yung ma'am. Opo. Gugu po yan. So, may process lang yan. Para maging shampoo. Tatatarin. Mm-mm. Then, tutuyuin. Bababad lang sa water. Yung water na pinagbabaran, yun yung smooth shampoo na. Or magandang shampoo sa hair. Ayan. So, natural bonsai area. Makikita po natin mga yan. The wild begonia. So, mga fern. Or may mga alocasia, but native. So, yan po ay nakakain. Or edible po yan dito sa amin. Yung begonia, masarap yan, pang-asim. Parang kamyas ang lasa. Yung bilog yung daan, Apo. na parang orbit. Apo, ito. Ayan ma'am. Oh, kinakain yan. Walang imposible sa mga katutubo. Lahat yan. Ayan. So, dito naman, ay makikita po ninyo mga algae or moot. Yung lumot. Oo. Patunay na yung ating hangin ay healthy or talagang maganda pa yung Kapag may walang lumot na ganyan ma'am, no? Opo. Okay. Ayan, yung taas niyan, ang tawag namin ay Plaza Miranda area. Kasi flat yung taas, parang stage o plaza.
And through the studies po ng geologists, itong lower part and upper part, dati silang magkadikit. So because of tectonic plates, nagkahiwalay. Sabi nila, walang forever. Sa bato lang yon. Sa bato lang yun. Okay. Dito tayo. Humidity point area. So, magbabaw tayo to respect to nature. And ito yung unang sukatan, mga healthy and safety body. So, nasa sideways for a safety body and bow down to be humble. Ito naman para siyang metal sound kasi solid rock or marble rocks na siya. O, di ba? Parang tunog bakal na. Bakal lang. Opo. Bakal ba ito, ma'am? Hindi po. Marble po yan, solid. Ah, okay. Kaya nga ina-apply, di ba kami dati? Kasama kami sa 320 na ina-apply. So, ang alam ko dyan before, yan po ay naging tingtingan para malaman ng mga kasama na may tao dito sa baba. Ang galing. Tumutulog ako ng bakal. So, Pero meron. Apo, sa iba wala. Ito lang yung may tulog pero ito. Opo. Uy, marble na to. Marmol na po. Ibig sabihin, mas matanda na ito sa ano. Yes po, mas pinaka na siya, gulang ba? Solid na, solid. So dahil lang iba ay parang corals, yan po yung mga mura o yung mga malalambot na part ng plate, ng rock. Okay, akyat tayo guys. So, napakaganda dito. Mag-dress lang kayo guys. Ugong Rock Adventure. So, yan ang ibig sabihin ng Ugong Rock Adventure. So ito ang column area because marami tayong makikita mga column. Kaya ng stalactite and stalagmite na nagka-tagpo or nag-meet na sila. Oo. So, dito ginawa na nila ng hagdan para safety ang mga turista. Karoon siya pipe. Ayun o. Tumitunog din, ma'am. Opo. No? May glitters. Ayun o. Ang sabi ko nga, opo, rock formation depende ulit sa imagination. Ayun, boxing gloves ni Manny Pacquiao. Okay. Ito, baby hands. Ito naman parang trunk ng baby elephant. So, bawal hawakan ng basa, wet part. And the big banana, but not circumcised. Bisa tuli. Okay. Also, the boys. And kung may sukot, siyempre may tuli. Ayun, oh. Ayan. Ayan, kompleto. Sino And kaya yan? wishing rock. Ayun na. And eagle formation. Wow. Ayun o. Eagle formation. Eagle. Nakatulog sa araw. Okay, ito naman yung spelunking area. So, kailangan natin ng safety harness. So, ate install your safety harness first. Ate Rosie. Yan. So, kailangan naka-spread yung legs. Buka ka. And, syempre, may tali. And the jellyfish formation kung saan ulit kinuha ang pangalang ugong. So, may sound or echo yung mga para siyang Ugong. ugong sound. Ang ganda ng sounds niya, no? Apo. Ayun o. Different sound. So, ayun sa mga matatanda. Anong ano yun, sir? Anong tugtog? Saan, sir? Ito? Oh, anong tugtog yan? Sir, LD sound. Gala ko may kinikreate kang tugtog, sir eh. Tayo. Sino po yung maunang umakyat? Si Prince na lang. si sir. Oo. Para maging model. O ikaw? Sige. Ha? Ako na lang, ako na. Hindi. Sir, ano ka sir? Pasok natin. Eh, harnisan kita. Ayan, ang tapang. So yan. Mauuna si Prince. Batang mata So, pa. and siyempre, may official photographer tayo. So, that is optional picture lang po. Optional picture, kung gusto nyo lang po. Siyempre, from community again. So, hold, kailangan naka-hold sa boat. Yan, lean Lean forward. ka muna dito, sir. 1, 2. Smile, siyempre. Aming blue. Blow, bata! Wow! Ah, sir, sa palingon. 1, lingon, sir, lingon. This is a Manny Pacquiao glove. Yeah, those are boxes. Yes. Ang kamay. Opo. Okay. Okay, last dyan. Last And this is lingon. the fishing rack. 1, And 2. there we have the Okay. eagle formation Next one, harness po. over there.
Pwede Sumusot po naman. ikaw, sir, yan hawakan. Sige, sige. Lagi nga yan. Okay, red. Red. Pero just follow. Okay, sir sa palingon. Sir sa palingon. 1, 2. Ilang kilogram yan, ma'am? Oh, last na, sir. Last. Ilang kilogram to, ma'am? Yung sir, no? Yun lang, sir, lang yata, sir. Sa inyo. Dito po tayo, sir. Ano dito? Okay. Sabit natin. Mayroon po, sir. May... Sir, ah. Okay, 1, 2, and smile. Natin. Okay. Look! Sir, yung hawak. Magkabilaan po. Magkabilaan, sir. Magkabilaan. Pahiram ako. Ayan. Ay, dala yun, sir. Dito, sir, yung hawak natin, sir, ah. Sabihan niyo, sir. Diyan, sir. Okay, sir, sa palingon. Sir, sa palingon. 1, 2, sir. Dito sa right, sir. Salay. Oh, sir, last one, sir. Last, lingon. 1, 2. Okay, sir, lingon. 1, 2. Yo. Ito po. Ay. Excuse po. Yan, hawakan sir. Ito pa. Dito sir. Yan. Sabay doon yung kanan. Ito po yung left hand. Side lang po kayo. Yun. So, kailangan. Sakto talaga yung katawan dito. Mga rasya. Sige po. Okay, so halfway na tayo. Ayun. So kalahati na, halfway na po, 50% ang ating tour. So yung sinasabi ko kanina na exit way, exit the spelunking, hindi na mag-spelunking kasi meron na tayong ladder pababa mula dito sa kalahati hanggang doon sa ground or sa entrance. So dahil manual, kailangan po na hawak, siyempre, na maigi. Kapit ka, Prince, ha? Mon, kapit lang, Mon. So, napakababa lang rin ito, guys. So, kayang-kaya. Ayan, oh. Mas pinadali po kasi yung hagdan namin yung daanan dito sa loob. Kumpara sa dati. Kumpara sa dati. Kasi wala kaming light dati, grabing dilim. Bata ka pa lang po. 3 years old ka lang po. Meron ka lang po. Correct po. Ako'y katutubo, walang matatago. Lahat alam ko yan. Basta gubat ang pag-usapan. Yun. Ayan, so ito naman the cruising point. So kailangan ganitong gagawin. Feet together. Apo. Step natin yung right foot para makapasok. Okay? Whew! Hingal! Basta Thanks, halfway Bigil. na, hapo na. Kaya? Yeah. Kaya. Kaya. Mon. Bukol, tutubuan ng stalactite, siyempre. Tutuubuan ng bato ang iyong ulo. Magawin na lang ako sa hospital. Okay, siyempre, sabi ko, unang sukatan ng healthy and sexy body. Ito naman yung huling sukatan. So, kailangan naka-stomach in, sideway, and ingat. This way. Sexy body kailangan dito. So, pwede naman. Tingnan natin kung kaya kahit hindi ka sexy. Kaya po, flexible naman ang mga rocks natin. Okay. Yakang-yaka yan. Ayan, easiest way. Ito yung hard. Before. So, yun, nasa taas na tayo. Last two ladder. Last two ladder. So, hindi na mamalayan. Hindi na mamalayan. Nasa tuktok na tayo ng 165 feet. Approximately 54 meters mula lupa. Tinawisan din ako. Grabe. Sulit, guys. Sulit. Pero enjoy lang. Congratulations! So,
Napakaganda dito guys. Adventure talaga. Itong Ugong Rock Adventure. Ayan, So, syempre. dito na tayo sa may Done. zip line. Dito tayo. So yun o. Ugong Rock Yun, Mountain. guys, dito na tayo sa may pinaka-rooftop Survive! ng Ugong Rock I survive. Adventure. Woo! Sulit. Ito na. Okay na, Di. Okay. Thank you, sir. Rest for a while here. Pahinga. So dito, makikita natin ayan o, yung rock formation or yung limestone o nakapalibot dito sa Ugong Rock Adventure. At dito, magji-zipline tayo dito. So, ang mauuna, it's either si Prince or si Munmon. Tapos pang last na ako siyempre. Okay? Yeah, we survive Ugong Rock Adventure. So yun guys, simulan muna natin. Siyempre, simulan na natin dito yung pagpapalipad ng drone para makita natin itong pinaka-view nitong Ugong Rock Adventure. Home points updated. Ayan, ito na po yung ating underground network. Yung Ito yung papa ko. Pilitan ko ba eh? Pilitan ko. Eh, kita sila mang sa buong mundo. Joker, I thought you said. Joseph is funny. Alright, 1, 2, 3. They are from Slovenia. Wow. Okay, nice Ayan, one. may kasama tayo guys na from Slovenia. Ayan. Here. Tama mo na, sa landing na Beautiful mountains ng Taga-Binet. Wow, amazing. Grabe. And sa loob daw niyan guys, ito yung dito banda sa may papasok na yan, may mga spots pa dyan na discovered na rin pero undisturbed pa naman ng mga tao. So may mga waterfalls dyan. Soon mapupunta natin yan. Mababala sabihin. Pero nakakaramdam na kami ng may ano. feelings. Ibig sabihin, normal pa yan. Walang kinakabahan na kayo. Kaya ba? Kinabahan ako ng 1/4. Yan. Tingin niya, hindi straight. Ganun lang. Hindi sa joke eh. Kaya mag-aulan na. Yakang yak. Sir, Arnes ka. talikod ka, sir. Dito po Harness yung muna tayo. left. Dito sa paa. Dito. Left muna. Ba? Kahit mag-harness na lang, di marunong. Kasi So yun, nakasafety na tayo guys. Ayan, sir. Right foot sa orange. Kasi double yung heart. Mon may ano ta? Cellphone, saan? Dito sa bag. Ayan, ayan. Double check mga things nyo. Pangat mo ng leg strap. Ayan. So, Bag ng drone how yan? if you can. Ito na. Ito yun sa'yo. Sir, kamay nyo po. Arms nyo po. Sutan mo ako. Yung bag. Para ibaba sila pagka... Hindi pa ano. Ayan. Kukunan muna natin sila ng drone guys. At panghuli na tayo. Mag-zipline. Kunti na lang, ma'am. So yun ito guys yung kanilang zipline.
So, ayan na yun sa baba. Ayun. Pwedeng magkasabay, pwedeng isa-isa. Ayan. So, ayan na yung next team. Para sa zipline natin. Okay, ma'am. Wala akong problema makabitaw kayo, ma'am. Pag nag-enjoy kayo, ma'am, dumita pa kayo sa kanila, ma'am. Okay, sige, hindi ito po. Hindi mababa. Yan. Yan. Gawin ang kamay, ma'am, pa. Ready, ready, go! Isa pa. Ilang taas dito, sir? Dito sir, 75 meters ko yung taas na above sea level. 75 meters. So yun, nasa 75 meters to guys. Ito yung pinakataas nito. So, kaya pala nakakaba rin kahit paano. Ang taas eh. So yan o. Dito tayo ngayon sa may zipline. Ugong Rock Zipline Adventure. Home point updated. Hindi ko matakot bumitaw di ka mano dyan. Mag-aray ka ulit? Oo, subo ko na yan. Kaya ako, ubus pa naman nila rin mo ang lapit na dito, ano? So yun, Superman na guys, si Prince. Nakapangalupin yan. Napang ni Kuya Prince, nakapangalawa na. Wala siya nakaramdaman ng kaba kanina. Lupit nga. Adventure talaga tong bata na to. Yung iba na pala niya. Nagagayang yan. Tatlo. Ay. Ha? Hindi pa, forward, nakaharap. Hindi yung ano. Ganon ka kaya? Oo, hindi yung nakahawak ka. Ganon mo? Oo. Kaya ganon. Pwede ka nakaganon, pwede Yan, ka nakaganon. Bahala ka na. Oo. Superman. Okay, ready? Diba? Play mo. Sige, anong kamay? Yan. Pwede rin pa-play-play ka bang nag-ride. Okay, ready na? Okay, go! Nice kuya. Wow, brave man. Woo! Kumusta ka na? Dahil ako guys. Anong feeling ng nag-zipline? First time kuya? Anong feeling mo? Hindi ko alam. Ha? Hindi ka natakot? Natakot. Natakot ka? Sumigaw ka? Sayang hindi kita na-video dun. Pero okay lang yun, naka-drone ka naman dun kay daddy. Wala kang point 5 pag video rap. Ay, okay. Sige, ganito na. Tapa mo na. Yeah. Okay, ready mo na yung ano. Woohoo! Ready mo lang. Okay, ito. Balas mo ang kaliwang kamay mo pagka ano. Okay. Ready? Okay, go. Yes guys! Ang saya! Yeah. Magsakay na yun, ha? Magsakay na yun. Tara, si daddy mo naman bibidyoin natin mamaya dun. Ganyan ano niya pa yun yung drone. Tayo na.
my turn. Grabe, nakabahan ako. Dito taas. Yan. Ikot. Yan. Tulungan mo siya. First time ko to guys. Kayang-kaya. Dito na nakakaba. Ano ang pangalan niyo, sir? Ako? Bobot. Yung kasama natin guys, si Sir Bobot, sir. Okay. Yan. Yes, sir. Ano ang pangalan niyo, sir? Alvin. And then si Alvin. Thank you po for So, pasyal na kayo guys dito sa may Zipline, Ugong Rock Zipline Adventure. Tapos, Ready? Yan. Balance mo kaliwa mo. Kanan. Okay. Ready? Set? ready? Okay. Wow, sarap guys! Pasyalan nyo na ito guys! Ugong Rock Adventure! Wow! Para tayong lumilipad. So, napakasarap talaga guys. Lumipad na parang ibon dito sa Ugong Rock Adventure Zipline. Makalaro sa hinto. Sarap. Sir, hawak ka dito. Wag na daw pahinto. Sarap. Grabing tawanan. Napakagaling. Sir, akyat pa po dito. Ang sarap pala no? Doon lang nakakaba sa may taas. Yung pagbaba mo, sobrang bilis. Nakakaba. Pero pag dito na. Oo, grabe. First time ko eh. Pero para sir. Siyempre, si grabe, nasa loob. Lakas ng loob di Prince eh. Ano ba na ito? Sir, Ano Prince? Kaya? Sige, sige. Ayun. Baka mag one more time ka pa. Oh, parang sarap ulitin. Bye kayo sunod, sama natin sila. Sunod na lang. Ang sarap. Sama namin misis niya. Tapos Experience. Experience, sarap ng experience. Huwag na si Shira. Doon lang nakakalakaba yung sa taas. sa taas naman talaga yung ano. Oo, napapikit ako eh. Taas ah. Pero pag dito na, ayos na. Wala na. So yun, palis na tayo guys. Sulit ang ating adventure dito sa Ugong Rock. Survive! Saya. Uy, napakasaya. Guys, Napakasaya. Adventure namin na. I didn't survive, guys. Guys. Ano masasabi mo, Prince? Malupit si Prince. Ha? Grabe. Ano sabi mo? Yung bata to. Ang lupit ng adventure mo ah. Diya? Atin mo ang dalawa. Kinabahan ka? Hindi po. Hindi. Ayos ah. Sir, yan ang... Sige, sige. So yun guys, mula dito, sasakay tayo ng motor at babalik tayo doon sa may pinaka-entrance ng Ugong Rock Zipline. Kasi magapang third para mo. Grabe, sila Prince, nakapangalawa. Hindi kasi bumaba si Daddy. Hindi, yung drone, hindi nakasunod. Hindi nakasunod yung drone natin. First time mo lang. So yun, dito na tayo sa may entrance. Loy! Grabe ka adventure natin. Parang may iniwan doon. Kala mo, cave lang ha? Oo, kala mo, Ah, cave lang. zipline, sarap. Sarap guys, napakasarap. Super sulit talaga ang adventure namin dito. Grabe, adventure namin. Okay. Nakapangalawa kayo ha? Nakapangalawa kayong dalawa. Nalugi ako ha? Si Superman! Mga guys, si Daddy isa lang. Ayun, magbabayad muna tayo. Picture? Kuha din ni Kuya Prince. Sulit guys. Pasyalan nyo yung Ugong Rock Adventures. Napakasaya dito. Sobrang. Ang ganda ng nila adventure nila dito. Sobrang ganda. Sulit talaga. Kala mo, Thrilling eh. kala mo cave lang. May zipline sila. Yun ang pinaka-the best sa taas. Pero matatanggal talaga dito yung Mas ikaw matagay stress mo sa buhay. kapag matatakotin ka sa mataas na lugar, dito masusubukan. Huwag So, yung subukan. sana ma-experience nyo to. Yun. Saya. So yun guys, kung gusto nyo ay adventure, hindi lang basta adventure, gusto ng zipline o caving adventure at magandang view, pasyalan nyo na tong Ugong Rock Adventure. Yes po, open po kami 8 to 5 PM po sa buong araw. Willing po kami na mag-wait po sa inyo or
mag-invite sa inyo para bisitahin po kami at itry nyo na po yung Ugong Rock Zipline and caving adventure po. Yun po. Willing po kami mag-serve sa inyo kung habot namin makakaya. Kaya try nyo na po. Amustara, aton dyan. Address po is Barangay Tagabinet, Puerto Princesa, Sete. So, malapit lang po yan sa Underground River. Kaya kung try nyo po ng Underground River, pumunta na din po kayo dito sa amin sa Ugong Rock Zipline and Caving Adventure. Okay, salamat po. Unang-una kay Sir Joffer the Explorer po. Thank you po sa pagpasyalan dito sa amin kasi po, ako po ay isang kanya follower. So, nandito na rin. Hindi ko pa siya na-invite. Napunta na po siya dito sa amin. Kaya maraming salamat po kay Sir Joffer. At sa nanonood po ng kanyang mga video, i-subscribe niyo na po sila sa kanilang YouTube channel. And also the Facebook page po, Joffer the Explorer. Patry nyo na po, panoorin nyo po. Lagi, marami po kayo mapupuntahan mga lugar kasi po sila in-explore ng mga lugar natin dito sa Palawan at Puerto Princesa kung saan mas marami pang magagandang tanawin or mga adventure na ating makikita kahit hindi po tayo pumupunta kung saan. Nandito po si Sir Joffer the Explorer para po ipakita sa atin ang kagandahang bigay sa atin ng may kapal dito sa atin sa Puerto Princesa and Palawan siyempre. Please subscribe Joffer the Explorer! Then guys, sulit ang ating adventure dito sa Ugong Rock Adventure. Thank you ma'am, thank you. Thank you ma'am. Sulit. Sulit guys, pasyalan nyo na to. Ugong Rock Adventure, let's go! Hanggang dito na lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ka sa bago kong video.